Ngayong araw mga tol, meron tayo dito yung QJ Motor SRV 400. Isang cruiser bike from QJ Motor na siguradong magugustuhan nyo. And of course, napaka-affordable ng price na siguradong suwak sa budget nyo. Tara, tignan natin ngayong araw. Okay mga tol, nasa harapan natin ngayon itong cruiser bike from QJ Motor, ang SRV 400. First impression ko mga tol sa motor na to, talagang naangasan ako sa tindigan niya, no? Lalo na dahil naka V-twin engine to. And talagang hindi siya ganong kabalki and hindi rin siya ganong kabigat, napakadali lang niyang i-manage. Kaya pwede ito sa mga beginner na gustong mag-upgrade ng big bike kung galing kayo sa scooter o sa small displacement na motor. And ang talaga nagdala dito yung V-twin engine niya. Okay, unahan ko na kayo mga tol sa mga magsasabi ng ginaya yung Harley Davidson. So wag na kayong magtaka dahil ginawa itong SRV 400 in collaboration with Harley Davidson. So available nga pala to sa Bristol, Cabanatuan City, kaya sa mga nagbabalak maglabas ng first big bike, pwede nyong isama to sa option nyo. So pasok din naman to sa expressway dahil 400cc na yung makina niya and mabibili natin to sa halagang 288,000 pesos. Okay mga tol, sound check muna tayo bago natin isa-isahin yung specs niya at yung bawat detalye ng motor na to. Okay mga tol, sound check tayo ngayon. So mula dito mga tol sa front end niya, syempre meron tayong rounded headlamp na talagang napaka-classic ng looks. At the same time, andun yung pagka-modern design niya, no? So LED na yung ginamit dyan. Buksan natin. Ayan na, napaka-futuristic ng datingan kahit classic yung looks niya. Ganon din dito sa turn signals niya, LED na rin ang ginamit dito. And meron siyang hazard light, ano? Ayan. Tapos meron siyang nakasulat dito na QJ Motor. So talagang nagustuhan ko din dito itong daytime running lights niya, no? Napaka modern ng design niya. Tapos meron siyang chrome parts dito na sa paligid niya, no? Na talagang bumagay dun sa design ng rounded headlamp niya. Tapos itong mga tol na parang pagdating naman dito mga tol sa front suspension natin, meron siyang reflector dito. Siyempre for added visibility. Tapos naka-inverted fork na tayo dito, no? So talaga napakaganda niyan, lalo na sa mga bumpy roads kapag naka-inverted fork. Pagdating naman dito sa front fender, so malapad siya. Makapal din yung plastic na ginamit. Tapos meron siyang parang handcrafted na parts dito, no? Yan, naka-tornilyo siya dito. Yan, naka disc brake tayo dito with 2 piston caliper. Tapos equipped na yan ng ABS or anti-lock brake system. Then pagdating naman sa sukat ng gulong, naka CST brand tayo dito na may sukat na 120/80 rim 16. Tapos tubeless na yung ginamit dito, no? Dito naman sa likod mga tol, very stylish ng brake light natin dito. Tapos LED na rin yung ginamit dyan. So LED na yung ginamit dito, gandun din sa mga daytime running lights nya, no? Then pagdating naman sa turn signals, so same siya, no, sa front na turn signals natin na rounded din yung
shape, tapos LED na yung ginamit dyan. Then meron tayong ilaw para sa plaka, and meron siyang reflector dito for added visibility. And yung pinaglalagyan mismo ng tail light niya ay metal yung ginamit. Pagdating mga tol sa suspension natin, dito sa likod naka dual shock absorber tayo dito na oil dump. Tapos syempre disc brake na may ABS or anti-lock brake system. Then sa gulong naman CST brand din, may sukat na 150/80 rim 15. Dito sa pillion footrest natin, so goma yung ginamit ano. So very smooth lang din siyang i-fold, tapos alloy yung ginamit dito. Then sa pinakatapakan naman ng rider, yan, napo-fold din siya. Tapos syempre yung design ng shifter natin pang cruiser bike, yan yung cambio niya, 1 down 4 up. Syempre ganun din dito sa kabila no, yung brake pedal natin, yan. So pagdating mga tol dito sa meter panel, naka fully digital meter panel na tayo dito, and talagang napaka colorful niya no, napakadaling basahin, and talagang napakalinaw ng mga nakasulat dito. So yun nga, madali siyang basahin. So meron tayo ditong fuel gauge, then meron siyang trip A, and meron ding trip B, tapos yung total ng tinakbo yung odometer niya. And meron tayong digital clock, speedometer, tapos meron siyang gear indicator, and yung light indicator natin para sa high and low beam. Then meron siyang light indicator para sa ABS, and syempre yung turn signals ano. Tapos yung tachometer niya, ito. Then sa mga switch sa handlebar, kung makikita nyo, meron pa siyang ilaw sa paligid ng pindutan ano, o sa button. So meron tayo ditong engine kill switch, tapos yung hazard light switch natin, and then yung electric push start. So meron siyang ilaw ano. Tapos dito naman sa kabila, meron tayong passing light, then yung enter at yung select button para sa instrument panel natin, then yung high and low beam, turn signals, then yung busina. Tapos sa handle grip naman mga tol, maganda no? Maganda yung kapit nito, ginamit ko kanina. Tapos meron siyang bar end dito. So siguro kung ako yung magkakaroon nito, may papalitan ko ng bar end mirror to, o bar end side mirror, para mas maangas yung datingan. So kasi ito yung nakakabit sa kanyang side mirror ano. So maganda rin naman yung view niyan kapag ginamit natin. So yan, ganun din dito sa kabila. Maganda yung handle grip na ginamit. And sa clutch naman, talagang malambot yung clutch niya. Tapos adjustable din yung brake lever natin dito no? So depende sa preference nyo. So kung mapapansin nyo, iba yung location natin ano. So hindi pala nag-recording yung shoot natin kanina, kaya ngayon nag-record ulit ako. So gabi na. Yan. Pagdating naman dito sa fuel tank niya, meron itong sukat na 13.5 liters fuel tank capacity. So talagang malaki yung tanke niya, kaya siguradong malayo-layo yung mararating natin dito. And pagdating sa fuel consumption, based sa specs ng motor na to, kaya nitong umabot ng 30 kilometers per liter. So napakatipid niya para sa isang 400cc na naka B-twin engine. And sa upuan naman, so na-ride ko naman na to ng saglit lang ano. So maganda yung ano niya, cushion na ginamit sa upuan. And talagang maliit lang kasi cruiser bike eh. Pero meron pa rin namang sasakyan dito yung OBR mo. Kaya lang hindi ko may sasuggest na pang long ride, kasi baka madaling sumakit yung puwet ng back ride mo dito dahil talagang maliit lang yung space ano. Pero dito sa upuan ng rider, medyo malapad siya at makapal yung cushion na ginamit. And meron pa siyang mga stitches dyan ano. Ayan. Tapos talagang mababa yung seat height niya. Pwede sa height ng mga Pinoy. Meron lang siyang 700mm na seat height, talagang napakababa. So para may reference kayo, 5'7" yung height ko, no? So yung talagang flat-footed tayo dito, tapos medyo baluktot pa yung tuhod natin. And kapag tinapak natin yung paa natin, yan, front facing yung paa natin, no? Talagang relax yung riding position, tapos siyempre upright yung sa taas. Kaya yung chill ride talaga tong motor na to, cruiser bike. And dito nga pala mga tol, meron din siyang USB port dito na para sa mobile gadgets natin. So sakto yan kapag nag-ride tayo. So saksak nyo lang dyan yung cord natin and papunta dito sa bulsa natin, para hindi rin masyadong hassle ano kapag nandito sa taas. So kung dito, andito lang yung cord niya nakakonekta dun sa bulsa natin sa cellphone. So very useful yan, lalo na kung maglo-long ride tayo. Pagdating naman sa engine specs mga tol, yan makikita natin naka V-twin engine tayo dito no.
So dalawa yung exhaust niya, isa dito tapos isa dito sa kabila. So gumagamit ito ng 400cc liquid cooled double overhead cam V-twin engine, 8 valves, fuel injected engine na kaya mag-produce ng 28 kW at 8,500 RPM at max torque na 35 Nm at 5,000 RPM. Tapos meron siyang 6-speed manual transmission. Okay mga tol, test drive naman natin itong QJ Motor SRV 400. So ayan, kitang-kita nyo napakababa ng seat height niya, no? Given na cruiser bike itong QJ Motor SRV 400, kaya naman talagang pasok na pasok sa height ng mga Pinoy. So tara, start natin. Grabe. So first time natin mag test ride ng big bike. Dito pa nauna sa first ever full review big bike, cruiser bike ng QJ Motor SRV 400. Thank you nga pala sa Bristol Cabanatuan sa pagpapahiram nitong SRV 400. So para sa akin malakas dahil ito yung first time natin na ma-review na 400cc. Galing tayo sa Mio tapos biglang salpak dito. Talagang ramdam na ramdam mo yung torque niya, no? So saka maganda to sa mga beginner na gusto mag big bike. Bukod sa relax yung riding position dito, matipid kumonsumo ng gas, 30 km per liter. Ramdam ko agad yung init sa binti ko, Ang nagustuhan ko dito mga tol, yung stock sound niya talagang mamaw Kahit stock yung pipe nito napaka-angas ang tunog. Palag ko na rin pala yung grand opening ng Bristol Cabanatuan sa November 9. Sa mga taga-Cabanatuan dyan na gustong maglabas ng Bristol Motorcycles, punta lang kayo sa address nila sa Daan Sarile, sa Big Sikyo Business Center. So November 9 yan, Saturday. Mark your calendar na mga tol. Sa mga taga-Cabanatuan, Nueva Ecija. Sa mga gustong maglabas ng first big bike nila, so I suggest mag-SRV 400 yan. Napakagaan, madaling i-manage. Talagang malakas din, torque rin siya para sa mga beginner. And ang maganda, expressway legal itong isang to dahil 400cc siya. Ramdam ko na yung init sa binti ko. So maganda yung suspension niya, hindi siya matagtag. Suabe yung play. So isa nga lang pala to sa series ng SRV, meron silang 200 and ito yung 400. Tapos meron silang 600 V4 engine naman yon. Kaya naman natin mga tol kung gaano kabilis tong SRV 400 napakalakas. Okay mga tol, sa mga gusto maglabas ng SRV 400, available to sa Bristol Cabanatuan So sa November 9 yung grand opening nila, sana kita-kita tayo doon. Saturday yon. So dito ko na puputulin mga tol yung video natin. Kaya kung umabot kayo sa part ng video na to, and sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood.
Kung bago lang kayo sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka kung may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.